Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon, opinion, itong post ni Commissioner Greco Belhica. May pinakita siyang importanteng picture. Resibo ba? Picture ng mag-asawang Diskaya couple sa nag-resign na DPWH secretary. Very clear, no? Nasa gitna si Secretary Bunuan. Sabi ni Chairman PACC, former Chairman Greco Belhica, they say they don't know Diskaya in DPWH, but they have a picture with the DPWH Secretary. Sa Senate hearing kahapon, tinatanong ng mga senador kung sinong mga koneksyon ng mga Diskaya sa DPWH. Kasi nga, nakakapagtaka, they own 9 companies and cornered o na-awardan sila more than 400 flood control nila pula. Basta, more than 400 projects. Grabe naman. 9 na kumpanya nila. Kaya nga, ang tanong ng mga senador, malakas kayo sa DPWH, sinong kakilala nyo doon? Wala. Wala daw. District engineer lang daw. O, ito ngayon. Picture paints 1,000 words, di ba? Andyan, o. Secretary Bunuan na sa gitna. Ano yan? Kanina may napanood akong live streaming ni Attorney Vic Rodriguez. Title niya is Star Witness. They lost. Pinakawalan ang Star Witness sa 1 trillion peso question mark. Ang ibig sabihin ni Attorney Vic Rodriguez, ang Star Witness, si Secretary Bunuan. Bakit basta na lang pinakawalan? Dapat ngayon, nag-resign na siya, parang wala na. Tignan nyo sa nangyari sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Medyo dismayado lang ako ng konti. Kasi pinaalis na nila si Secretary Bunuan ng dahilan sa nag-resign siya. Hindi dapat. Sagutin pa rin niya dahil nangyari, panahon niya yung mga anomaly. Hindi ibig sabihin na kung nag-resign siya, mawawalan na siya ng accountability. Accountable siya dahil secretary siya for the first 3 years. Dapat imbestigahan pa rin, dapat tanungin. Wala na, pinaalis na eh. Tapos yung Yusek Cabral ba yun? Na parang siya nang sasagot sa mga DPWH queries. Walang may sagot. Palaging pinagsabihan pa nga ng mga senador, bakit tingin ka ng tingin sa likod? Bakit? Hindi mo alam. Music ka. Parang nakaka-high blood itong taga DPWH. Mabuti na lang po. May magandang ginawang Pangulo nang itinilaga niya isang matinong secretary, si Secretary Vince Dizon. Napag-alaman ko sa post ni former Secretary Manny Piñol, matino daw ito si Vince Dizon dahil mula kay ERAP, nag-serve na siya ERAP administration, Arroyo, Aquino, Duterte, pang-5 administrasyon na itong Marcos, nandyan pa rin siya. At walang issue laban sa kanya. Talagang matino. Iyan ang kailangan nating opisyal sa gobyerno katulad ni Secretary Vince Dizon. Kaya ngayon nanginginig na, natatakot ng mga DPWH official dahil hindi nila kayang i-bribe or whatsoever. Dahil ang ganda yung mga order niya. Everybody resign.
from USEC down to the district engineer, which is correct. Resign. And then binuwag niya yung investigating team ng DPWH na binuo ni Secretary Tunuan. Di pwede yan, nakakaya. Bakit natin imbestigahan ang ating mga sarili? Binuwag. Nag-create ng panibagong team para lang magkalap ng ebidensya para isubmit sa independent commission na binubuo ngayon ng Malacanang. So, yan na, meron na tayong direksyon dahil independent commission sana matuloy yung pahayag ni Senator Lacson na ang Malacanang daw inoferan nila si Mayor Magalong na maging member ng komisyon na ito. Wow! So sino kaya ang iba pang mga members? So panawagan is dapat hindi galing sa gobyerno except Mayor Magalong. Kahit nasa gobyerno siya, kailangan lumalaban siya. Ang dami niyang mga expose na to a point na nanganganib ng buhay niya. Nakakatawa po nangyari sa Kamara. Yung House hearing. Question ni Congressman Chanco, bakit hindi natin inimbitan si Mayor Magalong? Sabi niya, challenge niyo siya. Binira niya si Congressman Abante. Gusto niyong ibulgar ni Mayor Magalong ang pangalan ng kongresista na tumatanggap ng kickbacks? Bakit hindi natin imbitan ngayon na? Wala, natakot. Yung chairman, Congressman Ridon, Abante, lahat sila takot. Takot silang imbitahan si Mayor Magalong dahil mabubuking sila. But wala silang lusot po. Dahil ngayon, may independent commission na, nandyan si Mayor Magalong, talagang mabubulgar at mabubulgar sila. Yun, magandang development pa yung USB na ebidensya ni Congressman Chanco na magpapatunay na yang si Saldico nagsingit ng 13 billion sa 2025 national budget. Yun, magandang ebidensya yun, isubmit doon sa independent commission. Nako, madidiin yan si Congressman Toby Chanco. At last, meron ng ebidensyang malakas na magdidiin sa kanila at sana may makasuhan at makulong na mga politiko. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang mga tagan o gero o mag-atop na ni siya karon. Ug karon mo na ni ang atop sa gitagaan na mo gero nga kawayan nga nangalata na. Og natagaan na siya og gero karon mag-atop na siya. O lata na gyud kaayo. So gabok na gid kaayo. Kawayan lang ang ilang atop. Karon human na gyud ang ilang balay og kaatop na gyud sila og bag-o. Salamat sa Ginoo kay Nag-video sa nagtanaw sa video o sa naghatag sa maong sin. Salamat sa tanan. Salamat. Salamat. Oo.
Gyud ang among Ato parang kawayan. kawayan nga. Nakuha na gyud ang kawayan.